pangulan ng ginto, o ang tao ay tamad, ay hindi nakapulot. Ay buti pa yung mga nagsisikap dyan na doon sa ilog mga kapatid. Kasalandra, makakuha mo lang kahit 1 gram na ginto. Kung gano'n ba isang gram ng ginto ngayon, 400 o 500. Araw-araw, nakakuha ng 1 gram na ginto. Meron kayo ganyan-ganyan, di ba doon sa Balintokado? O, lumalabas yun, kahit mainit ang panahon, nagkasalandra yan. Maya-maya, kakasalandra, nakakuha ng tulya. Uy, may tulya na kami magulang. Ikaw, naghihintay ka lang, nakatunga ka. Nakatingin ka lang doon sa butike. Nagtitingin kayo na doon sa butike. At yung butike medyo nag-iisip na, makatago na nga ng konti. Baka mukhang ako na susunod na ulamin dito. Hello? Hello? Ano nangyari? Tuloy ko. At ikaw ay papasok, at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan. At iyong ibubuhos ang langis sa lahat ng sisidlan niyaon, at iyong itatabi ang mabunok. So, ang sabi niya, manghiram ka ng mga sisidlan at tagaw sumasok sa bahay mo. Huwag kang manghiram ng akaunti. Damihan mo! Damihan mo yung hihiramin mo! At pagkatapos, yung laman, nung palayok na yan, na langis, ibuhos mo lahat yan. Ay, ibuhos mo. Ano nangyari? Ipasahin mo, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy mo. Sa gayon, nilibisan niya siya, at siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan. Kanilang dinala ang mga sisidlan sa kanya at kanyang pinagbuhusan. Verse 6. At nangyari, At nangyari na kapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, wala pang sisidlan at ang langis ay nakita tumigil. niyo mga kulitawag na yung banga, isang banga ng langis. At ang hiram siya ng maraming sindan sa buong paligid niya. At ang sabi ng propeta, huwag ang hiram ng kaunti, damihan mo, damihan mo. At nung hawak-hawak nila, pumasok doon sa silid nila, binuhos niya isa-isa mga kapatid. Nakasiguro siya, bakit hindi naubos ang laman ito? Lahat yun, lahat yung hiram niya, napuhusan niya, napuno lahat ng langis yun. Amen. At wala niyang paglagyan. At doon hinto yung himala. Mangyayari sa buhay natin yan, mga kapatid. Kung tayo patuloy nakikinig sa salita ng Diyos at susundin natin ang panawagan ng Diyos sa ating buhay na dapat kumilos na tayo. Amen. Lumawas tayo. Kumilos tayo. At tulipatin natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Nandyan ang himala. Nandyan po sa salita ng Diyos. Nandyan po sa salita ng Diyos yung himala. Susundin lamang natin yung salita ng Diyos. Lalabas ka at magdala ka ng marami. Huwag ka kaunti. Dahil hanggang maraming sisidlan, hindi titigil ang himala ng Panginoon. Alam ba niyo yung mga networking na yan, mga nakabase yan dito. Hindi yan nakabase. Naaslo na nagdadala ka ng maraming mga tao. More opportunity. Aslo. Eh, hindi tumitigil yung kasusubi mo ng kasusubi ng pera sa bulsa mo. Aslo! Ako, hindi na ako masyado nag-concentrate yan eh. Kasi alam niyo, pastor ako eh. Pastor ako, mga kapatid. At ito ang buhay ko. Pero yung ginagawa nila is the law of deliverance. Nandun yan sa Biblia. Nandun sa Biblia. Na dapat gagawin natin ito para isang araw makikita ko maundan na ang buhay ninyo. Mga patero sa Maynila, ganyan ang trabaho, hindi sila naghihirap. Mayayaman sila, gaganda ng nilang masasakyan kasi wala silang tigil sa kasisihan. Hindi sila mga negatibo mga kapatid sa pag-iisip. Kumikilos sila. Sa Amerika, halos karamihan, ganyan ang ginagawa. Puro networking. At ang nangyayari, umuundan sila, yumayaman sila. Sipin mo, pupunta ka lang sa Chowking, makikinig ka lang doon sa mga presentation, nakamerienta ka na, nagkaroon ka ng chance para kumita. At umundan ang buhay. Sa araw na ito, mga kapatid, meron magandang pribileyo na binibigay ang Diyos sa atin. At kung gagawin natin ito, sasabihin ko sa inyo, ito na ang simula, nauunlad ang buhay mo. Tumingin ka ron sa likod. Kata niyo yun? Makakautang ka ng 5,000 hanggang kalahating milyon. Na yung utangin ko na yan,
Tanging mo yan mga kapatid, wala kang co-maker, walang collateral, walang CI, at hindi ka pa sisigilin. Walang kolektor, walang hiningil sa'yo araw-araw.